Chapter 31 Heart. Nagulat si Heart nang biglang bumukas ang pintuan habang kinukunan siya ng dugo. Alas 7 na ng umaga at hindi pa siya kumakain. Bumaba si Manang Sayani para bumili raw ng mainit na sabaw sa kainan, malapit sa ospital. Good morning, puso. Sabay-sabay na bati ng mga kaibigan niya sa kanya. Natawa siya nang makita ang mga iyon, sa pangunguna ni Gigi. Ang aga niyo naman, sabi niya at tila hindi na naramdaman ang sakit ng itusok sa ugat niya ang karayom. Aba, syempre. Hindi namin pwedeng mamiss ang ganda ng mukha mo kahit umaga, anang best friend niya pero napansin niya ang lalaki sa may likod ng grupo. Napakunot noo siya habang sinisilip yon. Sumama ang Bombay, bulong ni Gigi sa kanya, sabay irap. Hayaan mo na, wala tayong magagawa. Mag-aaway lang kayo niyan. Ang kulit, parang alipanga. Anong nangyari sa'yo, puso? Tanong ni Aiza sa kanya. Sa pagkakataon na yon ay itinago na ni Franco ang cellphone at hinarap na rin siya. Ngumiti ang lalaki sa kanya. Namimiss lang ako ng sweetheart ko, ani yun kaya lahat ay parang umirap. Huwag kang ang ipal, Franco. Mataas ang standards ni Heart sa lalaki, sabi ni Santino roon. Aba, mataas ako. Kapag ako naging CPA, huyo kayong lahat sa akin, ang sweetheart ko lang ang papansinin ko, mayabang na sagot naman ng lalaki. May balak talaga kasi itong maging isang CPA. Nasabi nito sa kanya na mag-aaral daw ito ng accountancy kapag pinayagan daw ng boss na mag-half day lang sa trabaho. Yun ay kung payagan ito, kasi mula pa ay naririnig na niya itong nagsasalita ng ganun pero wala pa rin naman nangyayari hanggang ngayon. Malamang ay hindi pa ito nakakapagpaalam. Tumabi rin ito sa kanya, sa may mismong yulunan niya at hinaplos siya sa ulo. Hindi ko sinabi sa nanay at tatay mo ang nangyari, Heart. Baka ba mukha na naman ang tahi ni Tatang. Tumanggaw siya rito. Ganun naman ang gusto talaga niya. Mag-aalala pa ang mga yon sigurado kaya dapat ay huwag siyang magtagal sa ospital. Baka magtaka ang mga yon kapag hindi siya dumadalaw. Lalo pa at alam naman ng mga yon na hindi naman mahigpit si Seniora Carmen sa kanya ngayon. May mangilan-ngilan nga siyang kasama sa trabaho sa gabi na parang naiintriga sa special treatment daw na natatanggap niya mula sa Donya. Wala naman special treatment dun. Sadyang naiintindihan lang ng matanda ang sitwasyon niya sa buhay. Saan ka ba hinimete? Yuzisa naman ni Franco sa kanya. Sus ka naman, Franco. Bakit naman yan pa ang naisip mong itanong? Importante pa ba yun? Sagot ni Aiza sa lalaki. Malamang. Baka nabagok ang ulo niya, di dapat siyang magpa-CT scan. Palibasa kayo basta makadalaw, tapos, iritadong sagot naman ng lalaki. Kala mo naman boyfriend ka kung makaasta. Pasalamat ka nga isinama ka namin dito, naman ni Wina. Kaya ko naman pumunta ritong mag-isa na di kayo kasama. Napapikit siya dahil sumakit ang ulo niya sa bangayan ng mga ito. Wala naman talaga sa mga kaibigan niya ang may gusto kay Franco para sa kanya, dahil lahat ay nayayabangan sa lalaki. Tama na. Huwag niyo nang pansinin ang lalaking yan, baka lalo lang magkasakit si Heart sa konsumisyon. Hayaan niyo siyang mangarap ng dilat, naman ni Gigi. Laking pasasalamat ng dalaga nang bumukas ang pintuan pero parang mas lalo siyang nagsisinang ang iluwal nun ay si Lux. Natilihan yun saglit. Ay, si Sir. Anang mga katrabaho niya. Parang kinilig ang mga yon pagkakita rito, at hindi naman niya masisisi. Sino mang babae ay kikiligin talaga kapag makita ito. Good morning, ladies, bati nito sa mga yon, casual na isinara ang pinto at ngumiti. Lalong kinilig ang mga kasama niya kaya napangiti siya sa sarili. Tumingin ito sa kanya tapos ay kay Franco. Good morning, sir, bati ni Franco rito. Good morning po, sir, aniya rin. How are you? Namulsa nitong tanong sa katumayo sa may gilid ng stretcher niya, nakatitig sa kanya. Maayos-ayos na po, sir, naman niya rito. Tumingin ito kay Franco, you're Mr. Rodriguez, right? Opo, sir. Akala ko ikaw ang pasyente dahil okupado mo ang higaan ni Miss Chavez, anito kaya napakurap ang dalaga. May himig ito ng pagbibiro pero may bahid din ng pang-iinsulto ang mukha. Hindi niya alam kung napapansin iyon ng iba niyang kasamahan o baka siya lang, o baka siya rin ang mali ng akala. Binabantayan ko lang po sir si Heart. Ayokong mawalan ng future wife, sagot naman ni Franco, na baka kung wala si Lux, malamang ay isang katerbang daldal ang inabot nun galing sa mga kaibigan niya. Kailan ang kasal? Mag-sponsor ako, ani Lux ulit pero siya ang parabang nasaktan sa sinabi nito. Biro yun pero ayaw niyang isipin na si Franco ang mapapangasawa niya, at malala ay magiging sponsor pa ang lalaking nakona sa kanya. Asahan ko yan, sir, kayo ni Ma'am Yana, sagot naman ni Franco kaya ngali-ngali niya itong barahin pero hindi na lang siya umimik. Siguradong pulutan ang kalalabasan ni Franco kapag ginawa niya yon. Mabuti sana kung sila-sila lang ang naroon, kaya lang ay nariyan ang boss nila. Anyway, Lux declared and glanced at his wristwatch. Alis na ako, Heart. I just dropped by to check your condition. Salamat po, naman niya. Hindi niya magawang ialis ang mga mata niya rito. She doesn't want him to go, or at least she wants him to stay a bit longer. But that is not possible. Clear ang resulta ng laboratory ni Heart maliban sa mataas na UTI.
Wala naman siyang nararamdaman na kahit anong sintomas, liban sa panghihina minsan ng tuhod niya at panlalabo ng mga mata. Lumilipas lang naman yun at nawawala rin naman. Ngayon ay tiningala niya ang swero na may nakakabit na isang lalagyan ng antibiotics. Naka-first dose na siya. Ang lagnat niya ay hindi na bumalik pa. Daig pa niya ang hindi mapakali sa higaan. Maya't maya ang tingin niya sa pintuan, naghihintay na may pumasok na Lux. She's expecting him to visit her before he goes home. Masakit umasa pero hindi niya talaga mapigil ang sarili. Nasasanay siya sa presensya ni Lux sa bawat araw. Para na siyang Tanjie na iisipin na iiwas siya, magpaplano siya pero ang pesteng sarili niya ay ayaw naman sumunod sa kanya. Tulad na lang ngayon na hintay siya nang hintay na bumukas ang pinto. Parang nangangati ang mga daliri niya na hablutan ang kanyang cellphone at mag-compose ng message para kay Lux. She wanted to ask him if he'd come to see her before she went to bed. Yun ang hindi niya dapat gawin dahil mukha na siyang haliparot. Umaasa siya sa isang lalaking nakatali na sa ibang babae. She looked away from her phone. Baka matukso siya ng tuluyan ay magawa niya ang nasa isip, pero sa pinto na naman siya tumingin. Anak, may dinaramdam ka ba? Tanong ni Sayani sa kanya kaya agad na ibinaling ni Heart ang mga mata sa babae. Wala po, Manang. May hinihintay ka ba? Tanong pa nito saka parang nangingiti sa kanya. Pipu, wala po, Manang. Sino naman po ang hihintayin ko? Ay di sino pa, si Lux. Bulalas nito kaya umiling siya. Hindi po, Manang, tanggi ng dalaga pero hindi niya alam sa loob niya kung kapanipaniwala ba siya, o kung kayaman lang ba niyang itago ang nararamdaman niyang paghanga sa lalaking yon. Matanda na si Manang at marami na itong alam, pero kahit na ganun man, ayaw niya pa rin na sabihin. Baka mamaya ay kung anong isipin nito sa kanya. Kumain ka na muna tapos bababa ako saglit ha. Magpapadala lang ako ng pera doon sa anak ko. Diyan lang sa tapat. Opo, Manang. Salamat po. Heto na ang pagkain mo, anak, inilagay nito sa mesang detulak ang pagkain niya, tapos ay inilapit sa kanya. Lumabas na rin si Sayani pagkatapos nun kaya napatingin na naman siya sa cellphone niya. Hindi niya natagalan ang sinisigaw ng utak niyang abutin niya yon. Pagkakuha niya ay agad siyang nag-compose ng message. Heart, sir, pupunta po kayo rito. Miss ko na po kayo. Mabuti na lang at hindi niya naisend ang huling salitang naisip niya, tapos ay marahas niyang inilapag ang aparato sa masita. Napatikip siya ng mukha, gamit ang mga palad niya. Nakakahiya. Chapter 32 Lux. Bye, sir. One of his female employees in the lobby said when he passed by, yet he remained stern and grumpy. Lagpasan lang ang tingin niya roon. He couldn't fake a smile, damn it. Napakainit ng ulo niya mula pa kaninang umaga. Sa umpisa ay hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang mood niya pero habang lumilipas ang sandali, na parang may mga imahe na nakapkaster sa loob ng utak niya, nalaman niya kung anong ipinagpuputok ng botsi niya. Mali ang kanyang nararamdaman. Hindi yun tama dahil nabibwiset siya nang dumating siya kanina sa ospital, at nabungaran niya ang pesteng si Franco Rodriguez, nakahaplos sa ulo ni Heart. His claimant. In his mind, he was concluding that Heart was his. She's his woman, damn it. Walang ibang dapat na humahaplos kay Heart, siya lang. Why was that man acting like he was her boyfriend? Baka nagsisinungaling sa kanya si Heart. Baka talagang may relasyon ang dalawa ng Franco na yon. And she didn't protest about the wedding. Siya naman si GAGO ay nag-alok pa na maging sponsor, tapos ay siya rin mismo ang nabwiset sa bunganga niya. At hanggang ngayon ay daladala pa rin niya ang pagkabwiset. Sumakay siya sa kanyang kotse. Naiinis siya kay Heart. Naiinis siya sa lahat. Wala siyang gustong kausapin ngayon. He wants to be alone and keep his stupid mouth shut. He checked his phone after fixing his seatbelt. Salubong ang mga kilay niyang nagbasa ng messages. May message ang ina ni Diana at may message si Heart. Ang ina ni Diana ay nagsasabi na ooperahan sa puso ang bayanan niyang lalaki. Si Heart naman ay nagtatanong kung pupunta siya roon. Hindi siya nag-reply kaninuman. Up until this moment he's still irritated. Iniisip niya kung saan siya pupunta. Ayaw naman niyang uminom dahil baka mabangga siya. The last time he got drunk, hindi siya nakasampa sa kama at sa sahig pala siya bumulagta. Ayaw na niya ng ganong pakiramdam. It's better for him to head home and drink at home. He revved his car after deciding and finally drove off. Matutulog na lang siya pero bago yon ay iinom siya ng kaunti. Habang nagmamaneho siya ay nakita niya na umiilaw ang smartphone, tumatawag si Vandross. Kinapa niya ang earpiece sa dashboard at ikinabot niya sa tainga. Ano? Lukot ang lahat ng tissues sa mukha na tanong niya. Humalaklak ito sa bungad niya, napakainit ng ulo mo. Dahil ba yan nasa ospital si Kapuso? Hindi siya umimik. Naiirita siya sa bunganga ni Vandross. Does this man really have to remind him of her? Ayaw nga niyang maalala dahil sa tuwing naaalala niya ay nakikinita rin niya si Franco Rodriguez sa balintataw niya. Masama mang aminin pero nagseselos siya. Walang ibang pakahulugan sa galit na nararamdaman niya mula pa kaninang umaga. His entire damn day was ruined all because of Franco. Ayaw niyang tanggapin dahil may asawa siya. Ayaw niyang tanggapin dahil kailanman ay hindi siya tinamaan sa babaeng binayaran niya para gawing palipasan ng oras. Ngayon lang siya nagkaganito. Anyway, nandito kami sa Kabibe.
Baka gusto mong pumunta, may pa-dinner si Alejo, promoted as CEO ang kaibigan natin. I'll be there, mabilis niyang sagot. Isama mo raw si Mrs. Anito pa na may himig ng pang-aasar pero hindi siya umimik. Pinatay niya ang tawag at sa kanya iniliko ang sasakyan. Mas mabuti pang doon siya pumunta sa mga kaibigan niya, malilibang pa siya. Baka sakaling bumuti ang pakiramdam niya at makalimutan niya ang mga eksena sa ospital kanina. Dumating siya sa restaurant at pumasok doon. Natanong kaagad niya si Van Rose na kumaway sa kanya. As always, he feels so envious seeing his friends dine with their wives with them. Siya kasi, bilang lang sa daliri na nakasama si Diana sa mga ganong event, pilit pa. Lucky for Van Rose because he's still single. Libre iyon sa mga tanong kung nasaan ang asawa. Nauubos na nga ang mga alibay niya, pero sa mga sandaling ito, Lux doesn't care if Diana isn't with him. Nandito na ang binata sa grupo, asar pa ng kinakapatid sa kanya. Nagbeso siya sa mga kababaihan at kinamayan niya si Alejo, sa kaniyakap. Congrats, bro, aniya sa lalaki na ang laki ng ngisi. Where's Yana? Tanong nito sa kanya pero ngumisi lang siya at umiling. Don't ask for the usual answer, bro, ani na lang ni Lux. Wala na siyang panahon na magtakip pa ngayon na busy iyon, na maraming ginagawa, na pinasasabi ni Diana na pasensya na kahit na hindi naman talaga humihingi ng dispensa. He's so G tired of doing those foolish stuffs for her. She doesn't deserve that. Busy, as always, dagdag komento niya at tumanggaw na lang naman ang mga iyon. Well, may isa pang blessing ngayon bukod sa promoted ako bilang CEO, ani Alejo sa katumingin sa asawa na si Destiny. Siya ay nanatiling nakatulala sa wine glass, nakangiti pero di nga niya alam kung totoong ngiti iyon. Destiny is pregnant with our second child. Daig pa nun ang pampyang sa tainga niya. Siya na lang ang walang anak sa kanilang tatlong magkakaibigan na may mga asawa. Si Rex at Vera, kambal ang mga anak. Si Glenn at Mirasol, tatlo na ang mga anak. Siya ay bugok pa rin. Bugok siya sa loob ng 3 taon, not to count in the years he was G Diana a year before they got married. Cheers to that. Aniya nang damputin ang wine glass at itinaas iyon. Cheers. Sagot naman ng lahat. Sinarili niya ang buntong hininga. Gusto na rin sana niyang magkaanak kaya lang wala pa sa mood ang misis niya, at baka nga hindi na magkaroon ng mood pa. Don't ask me if Diana is pregnant because my answer is a big no and perhaps, it will never be a yes. Cheers to that. Sigaw ni Van Rose na nakangisi at sumakay naman ang lahat doon. He just shook his head. Siraulo talaga si Van Rose kahit kailan. May problema ba kayo ni Yana, Lux? Tanong ni Mirasol sa kanya. He looked at her. I mean, no offense. Matagal na rin naman kasi talaga naming napapansin na hindi siya sama-sama sa ganito, na para bang hindi niya kami gusto o hindi kanya sinusuportahan sa mga ganitong bagay. She's right, sang-ayon naman ni Vera, we just don't want to ask you or confront you pero sa'yo na rin ang galing. Mukhang hindi kayo okay ni Diana. I am a liar if I say that we're good, amin niya sa mga ito. Why not try marriage counseling? Suhestyon ni Destiny. Tumanggaw si Alejo roon, yes, bro. She's right. That's the last resort of hope you can get when you're struggling with your married life. Hindi siya umimik. Ngayon pa lang ay iniisip na ni Lux kung paano niya bubuksan kay Diana ang tungkol sa counseling na sinasabi ng mga kaibigan niya. Ano na naman ang sasabihin nun? Parang nakikinita na niya pero bakit nga ba hindi? If that's what it needs to start why not? Baka mawala rin ang nararamdaman niyang hindi tama para kay Hart. Tumingin siya kay Van Rose at nakatingin na pala ito sa kanya, seryoso ang aura. Itinaas nito ang baso na hawak. Good luck, bro. He just lifted his drink. Good luck talaga sa kanya dahil hindi niya maiwasan na mag-isip kaagad ng negatibong bagay. Hindi niya masisisi ang sarili niya dahil nasanay siya na kakaumpisa pa lang niyang magsalita, iba na kaagad ang sagot ng asawa niya. He's not expecting that he'll receive a positive answer from her, not this time. Hindi nga rin alam ni Lux kung gusto pa ba niya ng sinasabing counseling. He doesn't need it, Diana does. Nagulat si Lux nang sa pagbukas niya ng pintuan ng kwarto ay may babaeng nakaupo sa kama, nakasando sa headboard at nakapatong ang laptop sa isang masita. Diana lifted her face and looked at him. Saan ka galing? Tanong ng asawa niya sa kanya. If it was still the usual him, he'd be happy to hear her asking where had he been, pero sa mga sandaling yun ay tila bamanhid siya at walang katuwaan na makapa sa sarili. I had a dinner with the gang, simpleng sagot niya sa kaniluwagan ang kanyang necktie. Naglakad siya papunta sa walk-in closet. They were looking for you, he said. They can never make me rich. Napatigil si Lux sa pagkalkal ng damitan niya. So, is that the reason why Diana's working so hard to become richer? Ilang milyon o bilyon pa ba ang kailangan nitong idagdag sa ipon sa bangko bago nito masabing mayaman ito? Promoted na si Alejo sa CEO. May second baby na rin sila ni Des. Saan yan papunta, Lux? Napakunot noo siya saka siya lumabas sa walk-in, what do you mean, saan papunta? Yan kwento mong yan tungkol sa anak. Masungit na turan nito sa kanya.
Jesus. Wala akong ibig sabihin, halos malukat ang mukha ni Lux at umiinit na husto ang ulo niya ulit. Hindi naman yun gaanong nawala kanina kahit nasa harap siya ng mga barkada niya. He was still quiet and thinking. I told you, ayoko pang mag-anak. I'm still so young. Ikaw, matanda ka na kaya baka gusto mo na. Well then, sorry. It's not on my plans. Napatiimbagang siya lalo na nang irepan siya nito at dumot-dot ulit sa laptop. Matiim siyang nakatitig sa asawa, nagpipigil na huwag makapagsalita ng kahit na anong masakit pero nasaktan siya. Hindi naman siya nasasaktan na tawagin na matanda pero iba ang dating nun sa kanya sa mga sandaling ito. Nobody asks you to count it on your plans, Diana. Wala na rin yun sa isip ko dahil hindi ko rin alam kung ilang taon pa o buwan ang itatagal natin. Sa ganitong klase ng pagsasama, baka hindi na tayo umabot ng 1 buwan pa. I can't bear to see my child grow up without a mother, or a father perhaps. Tumalikod siya pagkasabi nun. He felt that she looked at him and followed his footsteps toward the bathroom. He meant what he said. Binura na niya ang sinasabing marriage counseling sa utak niya dahil alam na niya ang sasabihin ni Diana, it's going to be a big no, so it's also a no for him. Chapter 33 Lux. Jerk. Nanlaki ang mga mata ni Lux nang bumuhat siya sa kama at lumilipad na calculator ang tatapal sa mukha niya. Pip-aikit-pikit pa siya pero lumaki na parang mga flying saucers ang mga mata niya. Umilag siya kaya ang landing nun ay sa dibdib niya. Napatingin siya sa bagay na bumagsak sa paanan niya, tapos ay saka iniangat ang paningin kay Diana. Napahugot siya ng malalim na hininga at saka naikuyom ang mga kamao niya, nakatingin sa asawang posturado na. She was all dressed up, so stunning as ever in her simple office skirt and blouse. How dare you talk about me with those shits? Itini-chismis mo na pala ako, wala pa akong kaalam-alam. May nalalaman pa kayong counseling. So, anong pinalalabas mo sa mga barkada mong yon, na may diferensya ako? Galit na single nito sa kanya at nanlilisik ang mga matang nakatunghay sa kanya. Nakatayo ito sa may office table at mukhang nag-aayos ng bag, pero nauwi sa pambabato sa kanya. Will you damn calm down and explain that thing to me? Will you? Aniya rito sa tonong hindi niya na rin alam kung galit ba o kalmado, pero hindi niya gusto ang pagtitimpi niya, dahil hindi na siya ngayon pasensyoso. Bakit hindi ikaw ang magpaliwanag sa akin, Lux? Bakit kayo nag-uusap ng tungkol sa counseling? May problema ka ba sa akin? Matapang nitong tanong. Ask yourself. Naman niya, walang emosyon, sa kanya initsa ang comforter, sa uulitin na batuhin mo ako, huwag ka nang magpapakita sa akin, Diana. Baka hindi kita masanto. Madilim ang anyo ni Lux, pati na ang titig niya sa misis niya, no, kaaway siguro niya. A wife is a companion while this one isn't. Tumawa ito at tumaas ang mga kilay, and what? You're going to hurt me. I'd demanda kita. Di I'd mande mo. Bulyo niya sabay sipa niya sa isang parisukat na upuan, you don't scare me. Talak ka ng talak wala ka naman alam sa pinag-usapan. Why don't you tell me exactly how you found out about that marriage counseling? Ako ang babasa. Nanlalaki ang magaganda niyang mga mata habang galit na nakatitig sa asawa. I'm not a fool. Idinaan pa ni Destiny sa invitation. She thought I'd never find out that it was really what they intended for us to do. Alam ko ang takbo ng utak ng mga kaibigan mo, Lux. O di ikaw na ang maraming alam. You think I wanted that counseling? He laughed, makang, have you ever wondered why I never mentioned it? Because I don't want it, too. Kung ako ang masusunod, annulment na ang gusto ko. Masama ang tingin na iniwan niya rito sa kanya sinipa ang kama. Hindi nakahuma si Diana sa sinabi niya. He even saw how the blood drained from her face but he didn't pay attention to it. He is not interested anymore to check if her reaction was genuine. Lalayas na siya. Bahala ito sa buhay nito. Matapos niyang makapagbihis ay dinampot niya ang smartphone. He created a message for his friends in the group chat. Exclusive boys lang sila roon, wala ang mga asawa nila. Doon nila pinag-uusapan ang mga problema nila sa buhay, kabilang ang mga problema sa mga asawa nila. For so long, Lux was just so quiet. Nagbabasa lang siya ng mga messages, nagbibigay ng payo, pero sa totoong buhay, may pinagdaraanan din siya, mas matindi pa. Lux, can you guys ask your respective wives who told Diana about the counseling? Binato lang naman ako ng calculator dahil akala niya itinichismis ko siyang hindi siya mabuting asawa. Sent. Delivered. Si Vandross ang unang nagsin. Vandross, why the hell? Isn't it true? Kamo masakit tamaan ng katotohanan. Lol. May point si Vandross. Straightforward yun pero may katuturan ang mga sinasabi. Alejo, si Destiny, bro. Wala naman siyang sinabi na kung ano. She said it decently. Here's the sa. Wait. Maya-maya ay may pumasok na litrato ng screenshot. Binasa iyon ni Lux. Nakalagay nga roon ay iniimbitahan ni Destiny ang mga kaibigan na mag-undergo ng marriage counseling para sa isang healthy relationship. Wala naman ngang masama roon. Talagang minasama lang ng asawa niya ang ibig sabihin ni Destiny. Lux, I guess she just made an excuse for us to fight. Vandross, di na pinatatagal pa yan, bro.
Ibalik mo ang feelings para matauhan. Baka magbalik loob sa'yo. Rex, I'm driving. Glenn, just reading. Natawa siya sa nabasa niya. Mga siraulo talaga. Kahit paano ay nawala ang sakit ng kalooban niya. He exited the app and grabbed his coat but he remembered somebody. Naalala niya si Franco Rodriguez. Pababa siya ng hagdan nang makita niya si Diana na tila balisa sa salas. Tutap nito ang noo at nakatingin sa smartphone. Pick up. Single nito roon kaya halos mapailang na lang siya. Lux, ooperahan si Daddy. Bulalas nito sa kanya, ngayon. I know, he said dryly. Hindi ba nito alam na ooperahan ang ama? Nakatingin siya rito pero malamig pa kaysa sa mga bowl ang yelo ang mga mata niya. Look after him. I have to go out of town, anito at tumingin na naman sa smartphone. Ngumisi siya, you better choose whether it will be out of town or your father. Dalawa lang naman yon, Diana, hindi ka mahihirapan na pumili, aniya saka siya naglakad papalabas ng kabahayan, nilalaro-laro ang susi sa mga daliri niya. Congrats, Lux. Aniya sa sarili. Hindi na siya ang tipikal na Lux na patay kay Diana Almonte. His balls really spurted and it made him feel so proud. Lux, please, umiiyak na habol sa kanya ni Diana nang makarating siya sa may kotse niya. Tuloy-tuloy ito sa kanya at hinawakan siya sa pulsuhan, please, just this once. I promise, we'll go to that marriage counseling. If you think there's something wrong with us, we'll do that. Please, just look after Dad for me. I really can't miss this one. Hinawakan ni Diana ang mga panga niya at hinalikan siya sa labi. Ngumiti siya rito at ngumiti rin ito sa kanya pabalik. Nakamasid lang siya sa magandang mukha ng asawa niyang nakikiusap na sobra sa kanya. Siguro ay napaka-importante ng gagawin nito out of town, that she can't miss it. Baka iyon ang susi sa sinasabi nitong pagpapayaman pa. Muli siya nitong hinalikan pero nakatayo pa rin siya at nakatikom ang mga labi. Please, is that smile a yes? Anito na malamlam ang mga mata na may luha. Titig na titig ito sa kanya at niyakap pa siya ng mahigpit. Heart. Naiinip si Heart na mag-isa sa kwarto. Nagpaalam si Sayani sa kanya na uuwi saglit at may mga bagay na aasikasuhin, pero babalik din daw iyon. Maayos na naman siya sa nagdaan na gabi. Maayos nga ba siya? Gusto niyang itanong sa sarili niya ang bagay na yon. She's Saturday inside. Tumingin siya sa oras sa cellphone niya at inilapag din iyon. Oras nga ba ang sinilip niya o kung may text si Lux sa kanya? Wala. Wala ni isang message ang lalaking kagabi pa niya hinihintay na dalawin siya. Mukha lang siyang tanga na nagtanong siya kung pupuntahan siya noon pero di man lang siya pinansin. Asa kasi siya. Masakit ang loob na tumayo si Heart. Naiiyak siya. Kagabi pa siya nakakaramdam ng ganun. Sumisikip ang dibdib niya tapos ay naiiyak siya. Dahil lang yon sa iisang dahilan na gusto niyang makita si Lux kahit na saglit man lang. Isip niya ay may sakit na rin siya sa puso tulad ng tatay niya pero ang totoo naman ay katatapos lang ng ECG sa kanya kahapon. She's totally fine. Her heart is healthy. It's only her emotion, that's the problem. It's stirring when he is or isn't around. Wala na. Talagang hulog na siya kahit na anong pilit niyang pigilan pa. Nadiscarrel na siya ng tuluyan. She stood up and wore her slippers. Ibinili siya ni Sayani ng tsinelas para raw may masuot siya, kasi lagi siyang nakasapatos. Hila ng dalaga ang kanyang stand na gawa sa stainless, sa baitan ng dextrose niya. Bukas daw ay pwede na siyang lumabas. Paano na ang bills kung hindi magpapakita si Lux sa kanya? Gaga ka. Bills pa talaga ang inisip niya pero ang totoo ay gusto naman talaga niya na pumunta si Lux sa kanya at yakapin siya. She now feels like a complete mistress. Nakikiamot siya sa nakaw na sandali, kung kailan siya kikitain, kakausapin at kukumustahin. Naglakad siya papunta sa may salaming bintana, na sinlaki ng isang tunay na pintuan. Nakatanaw siya roon, pidgel ang mga luhang nagpupumilit na umalpas sa mga mata niya. Hindi na niya kayang itago pa pero nakakalito kung dapat ba niyang aminin o hindi. Naalarma siya nang umalog at tumunog ang seradure ng pintuan kaya napamadali siyang nagpahid ng mga mata. Ayaw niyang makita siya ng nurse na umiiyak, baka sabihin nun ay may masakit pa siya at hindi siya palabasin bukas. Chapter 34 Heart. Makailang ulit na kinusat niya ang mga mata, pinahid ang palibot gamit ang mga daliri niya, para huwag makita ng kung sinong papasok ang pag-iyak niya, pero ganun na rin ang naabutan ng taong iyon nang bumukas na ang pintuan. It's him. Napaawang ang labi ni Heart at ang dibdib niya ay binayo ng kakaibang kaba na nararamdaman niya lang kapag nagkakatitigan silang dalawa. Iyon marahil ang tunay na heart attack. Are you crying? Tanong nito na medyo napatigil pa sa pagsasara ng pintuan. Umiling siya pero agad siyang napahikbi. Para siyang Tanji A. DAMN. What's wrong? Nag-aalalang tanong nito sa kalumapit agad sa kanya. Hinawakan kaagad siya ni Lux at tiningnan ang mukha niya. May masakit ba sa'yo? Anito at sinipat siya. She shook her head. Hindi siya umimik. Ano naman ang sasabihin niya rito? Ayaw naman niyang aminin ang totoo. Pero nasasaktan na siya kapag hindi siya nito ni-reply. Tama ba yun? Mali yun. Dapat ay wala siyang maramdaman, di ba? Nasa deal nila yon pero tinatawid na naman niya. Second offense na niya kapag umamin siya. Worst things happen. What if he leaves?
What if she needs more money? Imagine that. Kalahating milyon ay para sa ospital lang. Pagkatapos nun ay balik sila sa pagiging isang kahig, isang tuka. Kapag nalaman ni Lux ang totoong damdamin niya, baka idispatcha na siya nito, paano na? Wala sa akin masakit. Aniya sa kapapaiwas na hinayla dahan-dahan ang stand ng dextrose. Lux was quick enough to hold it and push it, ako na. Anito kaya sinarili niya ang pagpikit? Bakit pa? Sana ay huwag na itong magpakita ng kagandahan sa kanya dahil baka lalo siyang mahulog dito. I'm sorry. I wasn't able to reply yesterday. Sus, okay lang yun. Wala naman yung kaso. Inaalam ko lang kung nakauwi ka na. Alam mo na, mahirap mawala ng makakapitan na magbibigay sa akin ng pera, kibot balikat niya at nakakunot noo lang ito sa kanya. Hugot ba yan? Natawa ito kaya ganun na lang ang irap niya. Samaampa siya sa kama. May hugot ka pang nalalaman, nandito na nga ako. I had dinner with my friends. Promoted yung kaibigan ko, CEO na siya. You know, he's so lucky that his boss doesn't have any relatives. Parang pelikula. Siya ang magmamana ng kumpanya kapag namatay ang may-ari. Lux grabbed a handful of grapes. Naupo ito sa kama niya at binigyan siya. Parang nakakatakot naman yun kapag namatay. Baka nalang sabihin ay ipinapatay niya. Silly, he chuckled, of course hindi naman yun mamamatay basta-basta. My friend is kind and he deserves that position. Ay magaling siguro siya sa kamatalino rin. Tango nito sa kasamobo ng napakaraming ubas. Natakot siya dahil baka ito mabilawkan. Wala ba kayong ubas sa bahay? Naisip niyang itanong kaya tumawa ito ulit. Meron. Mas matamis lang itong ubas mo dito. Like you, Anito at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang lumapit ito at hinalikan siya sa labi. I'm HORNY, Anito sa kanya, hindi pa rin lumalayo. Lagi naman, she said, jokang. Hawakan mo, baby, utos nito sa kanya sa dinala ang kamay niya sa pantalon nito, ipinatong sa nakaumbok na hem. Kitang-kita niya ang kakaibang pamumula ng mukha ni Lux, pamumula na alam niya kung anong dahilan. Baka may pumasok. Nag-aalalang sabi niya sabay silip niya sa pintuan. Anitong napalingon din, I nearly forgot. Hinawakan nito ang kamay niya at parang hinihilot-hilot yon. Heart, yung totoo. Tumaas ang mga kilay niya rito. Who is Franco Rodriguez? Direktang nakatingin sa mga mata niya si Lux. Medyo napakunot noo siya dahil pangalawang beses na nitong nagtanong tungkol kay Franco. Si Franco, katabing border namin ni na Gigi. Isang taon na kaming magkakilala pero wala namang kami kung yun ang gusto mong marinig. Why was he mentioning marriage? Aba, malay ko doon sa lalaking yon. Ganun naman yun, mapag-ari. Wala naman kaming relasyon. Napatunayan mo na rin naman sa sarili mong wala pa akong nagiging boyfriend. Tumanggo ito sa kahinalikan ang kamay niya, ngumiti sa kanya. Nagkita ba kayo ni Manang Sayeni? Pag-iiba niya. Yes. Papaalis na ako nang dumating siya. Ang asawa mo. Mahina niyang tanong at gusto niyang pagsisihan na nagtanong siya. She has no right to ask. Sus ka naman, Heart. Napakatanga mo naman. When we're together I don't want us to talk about her. Napatango siya kaagad at yumuko, sorry, aniya rito. Bumantong hininga ito at tumingin sa suot na relo, it's time for me to go, Heart. Sige, mag-ingat ka. Thanks sa pagbisita. Inilapit nito ang bibig sa may tainga niya, no visitors especially Franco Rodriguez. Hinalikan siya nito doon kaya naman napatingin na lang siya at halos hindi na nga siya nakasagot pa. Tumalikod ito at naglakad papalabas ng kwarto niya pero tumigil sa may pinto, kailan ang labas mo, baby? Lumingon si Lux sa kanya. Bukas daw. If I can't make it here, I'll ask Van to come and settle the bills. Okay lang ba yun? Okay lang, nahihiyang sagot ng dalaga. May reklamo pa ba siya samantalang libre na nga lahat? Ay ibabalik ko na lang ang ilan sa ibabayad mo. Pwede naman akong magdod ulit sa PPC. Hell no, baby. Never again. Tila ninenervyos na sabi nito sa kanya, baka lagnatin ka na naman at himatean. Napahagikak siya sa sinabi nito, may UTI kasi ako kaya ako nilanat. I still don't want you to go to those places again. I can settle the bills here, kahit milyon pa. Get me? Tumanggo siya. Alis na ako. Bye-bye. Ingat ka, nakangiting sabi niya rito at napakasaya na niya, na nakita at nakasama ito kahit sandali lang. Kontento na siya. Nang lumapat ang pintuan ay nakangiti siyang nahiga para magpahinga ulit. Nawala ang pagod niya sa 2 araw na nakahilata lang siya, at hindi naman niya iindahin ang mga chismis sa restaurant ng mga kasama niyang nag-uumpisa ng tamaan ng inggit sa katawan. Alam niyang si Vandross na ang bahala roon dahil hindi rin naman nun pababayaan si Lux na mapachismis. Lux. He had a light smile plastered on his face as he entered the lobby of the building. He's still finalizing the thought of filing an annulment. Hindi pa yun buo sa isip niya at pinag-iisipan pa niya ng husto dahil una sa lahat, ayaw niyang magpadalos-dalos, pero, ayaw na rin niyang umasa na magiging maayos na ang lahat. Kumbaga sa business share, 60-40 na ang labanan. Mas lamang nasa utak niya ang hiwalayan. Mas masaya na kasi siya kapag wala sa bahay at hindi sila magkaharap ng asawa.
Hindi na siya tulad noon na parang ang sentro ng lahat ay iyon lang. It's likely unusual for him to feel at peace when she's not around, but he likes it even better that way. Wala na rin siyang tiwala sa mga pagwapakita ni Diana ng kabaitan sa kanya at mga paglalamang. The look on Diana's face made Locke so victorious. Paulit-ulit siyang hinahalikan ng asawa niya, hinahaplos siya sa braso, sa dibdib, yumayakap na parang wala silang pinag-aawayan na dalawa. The things he usually do, he's trying to grope for that feeling of happiness, being caressed by the only woman he had loved. But it's quite gone. There's no excitement anymore. Ang tumatakbo na sa isip niya ngayon ay mag-aaway sila ulit, babatuhin siya nito, pararatangan ng kung ano-ano. Ayos lang sana. Hindi naman siya nagagalit sa mga bintang lalo na kung walang katotohanan pero ang hindi niya gusto ay ang approach ni Diana sa kanya na nakakalalaki. What will you do out of time? Nakangiting tanong niya sa asawa. Hindi niya moari kung plastic ba siya. Hindi ito kaagad nakasagot. I think I'd rather go with you. Pwede kong papuntahin si Mama sa. No, anitong parang nainas na naman, I was asking you because you're my husband. Napatingin si Locke sa kada rating lang na si Sayani. Nakamata lang naman ang kasambahay sa kanilang mag-asawa, pero tuloy-tuloy na naglalakad. Bakit si Mama ang uutusan mo para lang bantayan mo ako? He furrowed, I didn't say that. Sasamahan kita hindi babantayan. It's out of town anyway, o kung ayaw mo, magsama ka ng bodyguard. Sincere na suhestyon niya sa asawa. My friend was there. Sino? Bakit ba ang dami mong tanong? Nagbago bigla ang anyo nito at nawala ang lamang sa kanya. Bakit hindi mo na lang sabihin na pinag-iisipan mo ako ng masama kaya ka sasama? May dapat ba akong isipin, Diana? Ngumiti siya rito, nakakainsulto pero hinampos siya nito sa dibdib. DAMNU. I'm struggling to prove something to myself, working on my own. Kung ayaw mong bantayan si Daddy, edi wag. Ikaw ang dapat na unang magbantay dahil ikaw ang anak, naiiling na sagot niya sa kanya tuluyang binuksan ang pinto ng kotse. Pupuntahan ko siya hindi dahil sinabi mo, pero dahil concern ako sa tatay mo, na kahit paano ay tao naman ang turing sa akin. Pakasaya ka sa out of town. He hopped in and started the engine. He doesn't care where Diana will go or whom she'll go with. Chapter 35 Locks. He pushed the door of the office when he didn't find his secretary at her table but he was halted when he saw luggage on the floor, just in front of a teenager. She's wearing a black jumper and a white cap, hair was parted and dangling in front of her chest. What the hell are you doing here, lady? Salubong ang mga kilay na tanong niya sa dalagitang kapatid. Nakatingin lang ito sa kanya kaya isinara niya ang pinto. Ang laki na ni Katie at napakaganda sa edad na Daisy 6. Daig pa nito ang isang beauty queen. Sitting on a sofa with a very straight back and crossed legs, she could pass a binibini. Pilipinas candidate. Anong ginagawa mo rito, Kataylin Ann? Seryosong tanong niya ulit gamit na ang buo nitong pangalan pero umiyak ito bigla kaya napatigagal siya. Jesus, aniya at saka ito nilapitan. Tinaggal niya ang suot nitong sombrero at pinakamasdan ito. Kuya, anitong napahikbi ulit pero bigla na lang itong napatikip sa labi at parang naduduwal. Daig pa ni Locke ang binuhusan ng yelo sa kinauupuan niya. Hindi siya nakakilos nang tumakbo ang kapatid niya papunta sa banyo. Fuck. Nanlalaki ang mga mata niyang tumunghay sa bonsai na nasa center table. Mauunahan pa ba siya ni Katie na magkaroon ng anak? Biglang nawala ang pagkatulala niya nang rumahistro sa utak niya ang totoong edad ng kapatid na naduduwal. Hindi dapat siya mag-isip ng advance. Baka naman sinisikmura lang ang kapatid niya o may hyperacidity. Porke ba naduduwal lang, buntis na. Tumayo siya at kinalekta ang sarili. Sumunod siya sa may pintuan ng banyo, na hindi na nagawa pang isara ng nakababata niyang kapatid. From where Locke stands, he could watch his sister and study her. Matangkad talaga ito, siguro ay 5, 8. Tatangkad pa ito sigurado dahil wala pa itong Daisy 8. Namana nito parehas ang tangkad ng ina nila at ng ama nitong isang Phil-Australian. Ang ina naman nila ay Filipina-Latina, at ang middle name nila ay Ortiz. Dumuduwal ito sa lavatory at siya ay nanonood lang. Paluluksuhin na niya ito para makasiguro siya at huwag nang manghula pa. How many months? He asked, still staring at his sister. Magkakross ang mga braso niya sa dibdib, normal lang ang aura ng mukha at pati na tindig. Maya-maya ay tumigil na ito at parang hinang-hina. Hindi niya malaman kung siya ay lalapit para haplosan ito sa likod o ano. Hindi naman sila malapit sa isa't isa pero bakit narito ito ngayon? 4 weeks, 3 days, mahinang sagot ni Katie sa kanya. F***K. Napamura siya, alam ba ito ni Elisa? Humarap si Katie at parang hindi makapaniwala sa narinig na sinabi niya. He just called their mother by her first name. Umiling ang kapatid niya. Bakit ako? S***T, Katie. Bumiyahe ka mula sa Cebu papunta rito. Buntis ka sa edad na Daisy 6. Kuya, please. Huwag mo na akong pag-alitan, anito sa kanya na namumula ang mga mata sa pag-iyak. Wow. And you want me to throw a party? Sarkastiko niyang tanong pero hindi naman taas ang boses niya, hindi ito dapat.
Naglakad siya papunta sa mesa niya at agad naman itong pumihit para tingnan siya, please no. Napatingin din siya rito at umiiyak na naman ito. Daddy will get so mad. You have to face it, Katie. Paano ka nakalusot sa tatay mong batas militar? Nagtataka siya na sobra. Ang ama ni Katie ay isang politician, si Alfonso Allen. Mahigpit ang lalaking yon sa pagkakaalam niya. Kahit na nga siya nang pumunta roon, una at huling bisita niya sa inang ipinagpalit sila sa lalaking yon, pinaghigpitan pa siya. Bawal siyang gumala kapag lagpas na ng 9:00. Hindi iyon umiimik. Wala iyong kinakausap kung hindi si Elisa lang. Kahit na si Katie ay kinakausap lang noon ay kapag papaalalahanan na huwag magbo-boyfriend, huwag gagamit ng bawal na gamot, huwag sasama sa mga lalaki at huwag maglalandi. Pero sa murang edad nito ay nangyari ang ilan sa mga ipinagbabawal ni Alfonso. Worst is, she's pregnant. Sino ang ama niyan at ipahahanap ko? Aniya rito, that's the only help I can give. Bukod doon, wala na, Katie. I have to inform you that I don't want to get involved with this. What will your parents say? Hindi ito nakaimik at parang nanlulumaw na naupo sa upuan sa harap ng mesa niya. He sighed and put his hands on his hips, eyeing his sister. He was a basketball player. Bagong dating siya sa apartment namin kasi nandun ang pinsan niya Pipero, he's gone, malungkot na sabi nito at nagumpisa na namang umiyak. Hindi niya alam kung sisisihin ba niya ito o hindi. Kahit naman sisihin niya ito, wala naman siyang magagawa. Katie is already pregnant now. Nothing will ever change. Kailan pa siya nawala? Simula nang malaman na buntis ka. Since that night it happened, tumingin ito sa kanya, laglag ang mga mata at puno ng mga luha. Ngayon napansin ni Lux ang mga mata nitong itim ang ilalim, parang hindi na natutulog. Nakaramdam din siya ng awa dahil babae ito at lalaki siya. He is a responsible man to his woman. Gusto niyang magkaanak para alagaan pero ang kapatid niya ay tinakasan ng lalaking nakabuntis dito. And that man is a basketball player. Sumakit ang ulo ni Lux at napaupo siya sa swivel chair. Kumain ka na ba? Umiling ito kaya halos mapabuntong hininga siya. Tiningnan niya ang sandamakmak na papel sa ibabaw ng kanyang side table. Kailangan niya yung pag-aralan kaya napakaaga niya sa opisina, pero tila mas maaga ang nakababata niyang kapatid kaysa sa kanya. And this lady knows his company. Let's go. I'll treat you to breakfast. I have a lot of questions and you have to be honest to me, he declared and Katie just nodded. Spoiled ito, brat nga kung tutusin pero ngayon ay tila nag-matured na ito sa nakikita niya. No, she's still immature for him, that's why she got pregnant at the age of 16. And he couldn't just turn his back on Katie. Hindi nga niya alam kung may iba itong kamag-anak sa Maynila, dahil kung meron man, bakit sa kanya ito pumunta kahit na hindi naman sila close. Hinawakan ni Lux ang kapatid sa siko nang tumayo ito. Alalay niya ito dahil baka bigla itong mahilo o kung ano. Ayaw na niya ng babaeng matutamboy sa harap niya, baka mauna siyang himatayan kahit na brosco siya. Sa paglabas ay nariyan na ang kanyang bagong hired na secretary. Baguhan niyon dahil nag-resign na ang dati niya kailan lang, pero mabait din si Angelina, at mapagkakatiwalaan. Ange, aniya sa babae na agad tumingin kay Katie. Ay, akala ko po wala pa kayo. Pinapasok ko na po ang kapatid niyo. Nakita ko po kasi ang ID isa kayo ng nanay. It's okay, he said, nobody will ever know about this. Yes, sir. Makakaasa po kayo. Thanks. Hindi ko alam kailan ako makakabalik. If there's an urgent matter needed, give approval. Yes, sir. Tango ulit ng babae sa kanya. Inakay na niya si Katie papaalis. Hindi mapaghahalataan na kapatid niya ito dahil sa tangkad nito. Parang girlfriend niya ito kung tutusin, huwag lang titingnan ang mukha na napakabata pa naman talaga. Pumasok sila sa private lift at sa parking na sila bababa, pero kinuha niya ang smartphone sa bulsa ng coat nang makapasok sila sa elevator. He composed a message. Lux, heart, my sister is here. I'll try my best to see you before you go to bed. He sent it without thinking and that's the time he realized and asked himself why he did that. Napatingin siya kay Katie na nakatingin sa smartphone niya. Katie, bakit mo ay text ang isang tao na di naman kayo gaano pang magkakakala, informing her or him what you're up to? I like him. Patanong na sagot nito sabay kibot balikat kaya inilipat niya ang tingin sa may itaas ng lift. I do like her. Kay kuya, di ba may asawa ka na? Malapit nang mawala. Hindi niya sinagot ang kapatid at naitikom na lang naman nito ang mga labi. Kung ano man ang isipin nito ay wala siyang magagawa. Hindi naman ito basta-basta magsusumbong. In the first place, wala naman sa ugali ni Katie ang manghimasok. Noon pa man, hindi ito nakikialam sa kung anong bagay o usapan ng mga matatanda. She just manages her own life. Namana nito iyon sa mommy nila dahil ang ama nito ay kulang na lang pati na ang isusuot na kulay ng panty ng anak ay pakialaman. Kuya, please don't let me go home, anito nang magangat ng paningin sa kanya. Nakikita niyang may takot ito sa mga mata. Normal lang naman yun pero hahanapin ito ng mga magulang kapag hindi niya ito pinauwi. It's normal for you to be afraid but you have to go home. Umiling ito sa kanya at mukhang desidido talaga na huwag umuwi sa Cebu.
His phone vibrated and it caught his attention again. Locks opened the messaging app. Kapuso, may kapatid ka pala. Guwapo ba? Napakunot noo siya. Puro na lang ba gwapo ang gusto ng mga babae sa buhay? Locks, maganda siya. Kapuso, ay babae pala. Asa ka pa na may iba ka pang makukuha na gwapo. Ako lang ang gwapo, Heart Chavez. Itaga mo yan sa art areas ng tatay mo. Nanlaki ang mga mata niya nang tumingin siya sa thread. Fuck. He just sent the words in his mind and there's no way he could undo it.